Alamin naman po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong araw mula kay Joshua Garcia live. Joshua, kamusta ang lagay ng trapiko dyan? Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Dayan, nananatiling maluwag ang daloy ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway, partikular dito sa Balintawak Toll Exit sa may northbound at southbound area, Toll Plaza, kasabay pa rin ng long weekend. Dayan, pero may ilan pa rin sa ating mga ka-RSP ang ngayon palang bumabiyahe pauwi sa kanilang probinsya. May mga dadalaw sa sementeryo habang may iba na mamamasyal kasama ang kanilang pamilya. Inintay namin yung bakasyon ng mga bata. Reason din na ayaw namin sumama sa sumabay sa karamihan. Husband nung biyenan ko po. Dadalawin po sa sementeryo. Handa naman, Dayan, ang pamunuan ng NLEX ay inaasahan dagsa ng mga motorista, lalo na yung mga uuwi galing sa mga probinsya nitong paparating na linggo. Asahan din po natin na maging siguro sa Saturday, November 4, ng hapon baka may konti na pong uuwi. Pero yung pagdagsa ay inaasahan natin ng Sunday, November 5 pa rin po ng hapon. Early morning na po ito ng November 6, Monday. Dayan, nauna na nga sinabi ng NLEX na nasa 1,500 ang kanilang idineploy na binubuo ng mga toll tellers, patrol crew, incident response teams, traffic marshal at security personnel para masigurado na maalalayan ang mga inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa mga susunod pang araw. Dayan, itong nakikita nyo sa aking likod ay ito nga, medyo maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyan, partikular dun sa mga RFID lanes, pa northbound at pa southbound. Pero kung mapapansin nyo, merong mga sasakyan na nakapila, ito yung mga humahabol sa bakasyon, ito yung mga nagpapakabit ng RFID. At maliban nga sa paalala ng NLEX sa ating mga bumabiyahe na dapat ay siguraduhin na may load ang kanilang mga RFID, ay paalala din sa ating mga motorista na huwag kalimutan yung blow bagets. Ito yung acronym para sa battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self o sarili. Ito yung mga bagay na dapat na i-check ng ating mga babiyahe bago maglakbay para sa mas ligtas na pagbiyahe. Dayan? Okay, Joshua, meron pa rin bang cash lanes dyan? Or lahat talaga kailangan meron na nitong RFID sticker? Yes, Dayan, buti na itanong mo yan. No? Itong mga nakapila na to na nagpapakabit ng RFID, most of them sila yung mga nagbabayad pa ng cash. Pero ang kondisyon ng NLEX, katulad ng nung nauna nila sinabi, ay pag magbabayad ng cash, ang kondisyon ay dapat magpakabit na sila ng RFID. At kung sakasakali man daw na ito ay maging cause o maging dahilan para humaba ang pila, ay maaari sila magpakabit ng RFID sa ibang installation sites. Dayan? Well, maraming salamat sa update, Joshua Garcia.